At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matapos ang mga ulat ng panggigipit kay Vice President Sara Duterte, ang mga mamamayan ay nananawagan ng pagbabagsak kay President Kuting ng Norte Jr. Alamin natin ang mga detalye sa ating ulat. Nag-umpisa ang kontrobersya nang lumabas ang balita tungkol sa mga hindi kanais-nais na aksyon laban kay VP Sara. Ayon sa mga mapagkukunan, may mga opisyal na nag-uudyok ng hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkakabahala at pag-aalala sa mga taga-suporta ni VP Sara. Isang malawakang rally ang inorganisa ng mga taga-suporta ni VP Sara sa Quezon City. Libo-libo ang dumagsa, dala ang mga placard na may mensaheng lagot na PBBM at sama-sama laban sa panggigipit. Ipinahayag ng mga mamamayan ang kanilang pagtutol sa mga sinasabing hindi makatarungang hakbang ng administrasyon. Ayon sa mga analyst, ang pagkilos ng mga tao ay isang indikasyon ng lumalawak na hindi pagkakaunawaan sa loob ng gobyerno. Si VP Sara na kilala sa kanyang katatagan ay binigyang diin ng kanyang talumpati na ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng bayan at hindi sa pansariling interes. Sa kabilang banda, naglabas ng pahayag ang palasyo na binabalanse ang mga isyu sa kanilang administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na wala silang intensyon na makialam sa mga tungkulin ng Vice Presidente. Ngunit hindi ito makakapagpigil sa mga tao na ipahayag ang kanilang saloobin. Dahil dito, nag-viral ang mga hashtag sa social media tulad ng hashtag PPBM Lagot Na at Support Sara. Ang mga netizens ay nagiging mas aktibo sa kanilang mga opinyon, nagiging platform ito para sa mga mamamayan upang ipahayag ang kanilang saloobin hinggil sa administrasyon at ang mga aksyon nito. Habang patuloy ang mga kaganapan, marami ang nag-aabang kung paano tutugon ng administrasyon sa lumalalang sitwasyon. Makakasama natin ang mga eksperto sa susunod na segment upang talakayan ang mga posibleng implikasyon ng isyung ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Talaga naman, ito ang totoo. Tagilid talaga tayo. Pag pinag-uusapan mo resources, pera, tagilid talaga tayo. Binili na lahat. Binili lahat. Sabi ni Rolde, hindi naman tagilid po tayo, wag kang plastic tool. Huwag natin dayain mga sarili natin. Tagilid talaga kasi hawak nilang lahat. Hawak nila ang kumilik. Lahat na sa kanila. Sige nga, Rodel, Roldes. Paano mo masabi na hindi tagilid? Sige nga. Hindi ako nagiging niga. Ang tawag dyan, protection is better than cure. Huwag kang kampante. Kasi yung utak mo kasi, hindi ka totoo. Hindi ako nigatol. Tinitingnan ko yung totoong mukha ngayon. Diyos ko, huwag mong dayain sarili mo. Huwag nating dayain sarili natin. Eh puta, huwag kang magbanggit ng channel dito. Ako, real talk ako. Hindi ako hindi ako putang ina. Diyos ko, Ginoo. Tagilid tayo, mga ugag. Sobrang tagilid. Oh. Anong hindi ka real talk? Ako, Roldy, huwag kang tatanga-tanga. Kasi nga, real talk ito. Oh. Ito ang tunay na nangyayari ngayon. Tagilid talaga tayo. Promise. Huwag natin tingnan ang survey. Sige nga. Huwag tayo tumingin sa survey. Tumingin tayo sa blankong papel. Tumingin tayo sa blankong papel. Kaya, ito yung dapat nabantayan nating mga Pilipino.
na ang team natin ngayon, Team Duterte, putang ina, tagilid talaga tayo. Huwag kayong pumayag na magre-relax kayo at i-inject nyo sa utak ninyo na hindi tagilid tayo. Huwag nyong dayain yung sarili nyo. Oh. Huwag nyong dayain. Kasi kung hindi mo aaminin, tagilid tayo, ay tanga ka. Tanga tawag sa'yo. Kasi magiging kampante ka man. Hindi man kami tagilid. Puta, huwag mong dayain yung sarili mo, animal. Huwag mong dayain. O diba, sabi mo, Rolde, dapat ang gawin magpalakas. Hindi magpalakas nga. Inamin mo, tagilid tayo. Tagilid tayo, putang ina. Kayo naman talaga, oh. Bugok mo talaga. O, sige nga. Ito, Kongreso, pag-usapan natin. Kongreso. Ilan ba ang kakampi natin sa Kongreso? Para sabihin mo hindi tayo tagilid. Putang ina mo, i-hide na kita. Wala kang kwenta. Trolls ka. Trolls ka. Hindi ka didiis. Kasi tayo, dapat marunong tayo tumanggap ng kahinaan. Kaya nga nilabas ko nga yung video kasi yun yung puhunan natin. Tagilid tayo sa resources. Aminin natin yun. Pero di porket sinabi kong tagilid, negative ako. No. Ang punto ko riyan, maghanda tayo. Ang punto ko riyan, tama yung sinasabi mong trolls ka, magpalakas tayo kung didiis ka. Huwag kang tatanga-tanga. May ginawa ka na ba? So ngayon, nagpakampante ka kasi malakas kami. Hindi kami tagilid. Sa Kongreso, lahat tao nila. Paano mo masasabi hindi tayo tagilid? Doon pa lang, magpakatotoo lang tayo. Huwag tayong magpakampante at huwag tayong magmistulang. Ang yabang pa rin natin hanggang ngayon. Ito ang totoong kwento. Paliwanag ko sa iyo, bakit tagilid tayo? Sa Kongreso, lahat ng tao nasa kanila. Lahat ng pondo nasa kanila. Lahat ng resources nasa kanila. Kongreso pa pinag-uusapan natin, ha? Kongreso, makinig kayo. Kasi pag hindi ninyo ito mapapasok sa isip ninyo na tagilid tayo, hindi kayo gagalaw. At manatili lang kayo sa social media. Panay comment lang kayo. At hindi kayo gagawa ng paraan. So ngayon, sino lang ba ang kakampi natin sa Kongreso? 3 lang. Pang-4 yata si Pulong, no? Pang-4 si Pulong. Ito, tingnan mo, ha. Ako, ayaw, huwag na natin dayain sarili natin. Kumbaga, ito malinis na papel to. Clear yan. Clear yan, sige. Ang kakampi natin doon sa Kongreso, si Ungab, Bautista, baka sakali si Marcolita pa, at si Kung Pulong. So, 4. 4, no? So, lahat ng mga yon nasa Kongreso, kakampi ni Bangag at Tambaluslos. 300 plus, taba ni Mary Grace. Bibigyan kita ng senaryo bakit sinabi kong tagilid. 300 plus. Lahat ng 300 plus na yan ay busog. Tama? Busog. Makapagal Duterte, so sabihin na lang natin, mga 10 na lang. Sige, 10 tayo. 10, may 10 tayo. 300 plus, busog ng pundo. Ayaw nyo kasi ito aminin Ayaw nyo matanggap. Maghintay kayo ito. Paliwanag ko sa inyo. Nagre-react agad kayo kasi hindi nyo matanggap ang katotohanan. Ito yung pinag-uusapan natin. Tingnan nyo, ha? Kita naman natin, So may mga pundula dyan, milyones.
So, Kongreso, pak! Wala tayo doon, wala tayong numero. Pagdating sa Senado, sige nga. Pagdating sa Senado, 24 senador. Sino sa atin doon? Si Bato. Minsan, magagalit pa tayo kay Bato. Kuya Bungo. Tapos si Ruben Padilla. Meron pa sanang isa, si Tol, putang ina, naging Pulawan pa. 3. 24. 3 out of 24. So yung resources nila, nasa kanila lahat. Yung pondo. Tingnan mo ha. So, Kongreso, Senado, wala na tayong panama. Gets nyo? O ngayon, ito tayo. Sa Comelec. Sinong may hawak? O, sige nga. Takina, sasabihin na namin nyo, hindi yan totoo, tagilin. Puta ina. Nire-real talk ko lang kayo. Oh. Baka sakali si Villanueva, hindi. Mangyayari yan. Ano yan si Villanueva? Marcos yan. Marcos yan. Comelec, hawak pa nila. Minumulat ko lang kayo. Natagilid talaga tayo. Si Angara, Marcos yan. Marcos sila lahat. So, ang ginawa nila, mind conditioning. Tingnan mo, yung mga latak nandun, nakapasok. Oh, kung matauhan ang mga Pilipino, kaya plini ko yung video kanina, mapipigilan natin ito. Itong pagiging tagilid ng Team Duterte. Mapipigilan talaga natin. Kung matauhan ang maraming Pilipino. Unang-una, yung Comelec, bantayan natin. Pangalawa, sumama kayo sa lahat ng mga panawagan ng mga DDS. Gatchal yan, takin na Marcos lahat yan. Walang Duterte na dyan. Nabili na nila lahat. Pangatlo, gumalaw muli tayo lahat. Yung ginawa natin noong 2016, 2015, 2016, gagawin muli natin ngayong 2022. Kasi alam nating tagilid tayo. Sabi ni Moses, kabisdakwais ang taong bayan kunin ang pera tapos yung nasa puso. Sana nga ganun ang mangyayari. Kasi Moses, hindi yan yung nangyayari noong 2022. Sana matuto ang taong bayan. Kahit tagilid tayo sa resources, tagilid tayo sa partido, wala tayong koalisyon. Samantala si Bangag, sandamakmak na koalisyon. Lahat na lang ng political party sa ating bansa, sinama-sama na nila. So ngayon, sabihin nyo sa akin, hindi tayo tagilid. Maglagay kayo ng datos dyan. Ibabas nyo ako kung hindi totoo yung sinabi ko. Sige nga. Real talk lang to guys. Ayaw nyo kasi malaman ang katotohanan. Ito ay wake-up call sa ating mga Duterte diehard supporters na lumabas kayo. Mag-ingay kayo. At kailangan sumuporta kayo ng todo. Huwag natin dayain ang ating mga sarili. Kasi kung hindi tayo tagilid, sa Kongreso pa lang may nagtatanggol na kay Inday. May nagtatanggol na kay Inday. Walang nagtatanggol.
Sabi ni Ate Cherry Tusaki, aminin na natin na karamihan sa mga botante mukhang pera, real talk lang mismo. Makatanggap ng 500, ibubuto agad. Pero hindi nila inisip ang kapakanan ng bayan. Eh kung kayo, hindi kayo maniniwala sa akin at ibabas nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kami, yan ang nakikita namin ngayon. Na kailangan magkaisa tayo at kailangan natin mag-double time ngayon pa lang. At kailangan paglabas ni Tatay Digong ng listahan ngayong 21, tingnan natin kung ano ang magagawa natin sa mga iyan. Kasi real talk lang, tagilid talaga tayo. Baka sabihin mo billions of billions, trillions of trillions. Putang ina, ibubuhos talaga yan ni Marcos para wala lang mananalong Team Duterte. Buhos talaga yan, niwala kayo sa akin. O ang tanong, papayag ba kayo? Papayag ba kaya ang taong bayan sa gagawin ng gobyernong ito? Ako nire-relto ko lang kayo. Nire-relto ko lang kayo. Hindi ako negative. Pinag-uusapan natin yung totoong nangyayari. Ito yung Pilipinas ngayon under Marcos admin. Ang totoo talaga, tagilid tayo, pero hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Kasi kung hindi tayo lalaban, sayang yung pagkadismaya natin sa gobyernong ito. Kasi ito kasi yung maghusga kay The Junior. Ngayong 2025, ito yung maghuhusga sa Marcos admin. Oras na mananalo lahat ng senatorial line-up ni Bangag, majority, puta mahirapan tayo dyan. Hirap talaga tayo. Pero kung kahit makalahati lang siguro, mas maganda nga, walis lahat sila eh. Inuduro lahat sila. At ibubuto natin kakampi ng mga Duterte. Yung mga dilawan, tingnan nyo ah, alam nyo ba, yung mga kandidato ng mga dilawan, ano lang yan? Panggulo lang yan. Panghati lang yan ng buto. Panghati ng buto yan. Ang nakakatakot nga, ganito eh. Ito mayroon akong nakikitang senaryo. Pag tayong mga DDS, hindi tayo magkakaisa at hindi tayo magsulid lahat sa mga pambato ni Tatay Digong, baka ang lulusot pa ho ay mga dilawan. Sa akin lang ha. Oo. Kasi ang mga dilawan, sulit ang mga yan. Bubuto talaga yan kay Kiko Matching, kay Lini Robredo, mga pambato nila. Kasi, pinalakas man ngayon ni Palaka ang dilawan. Pinalakas. Pinalakas. Palaka. Ito na naman si Trolls, oh. Huwag mo daw sabihin na tagilid. Putang ina. Umalis na nga kayo dito pag hindi ninyo magustuhan yung sinasabi ko. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ako minulat ko lang kayo. Huwag mong dayain yung sarili mo. Huwag nating dayain ang sarili natin. Tagilid tayo, kaya kailangan nating lumaban. Kasi kung hindi tayo tagilid, putang ina, magdadakdak pa tayo dito. Sige nga. Sisigaw-sigaw pa tayo doon ng pagkakaisa. Sisigaw-sigaw pa tayo sa Liwasang Bonifacio. Ano lang ho? Buksan mo lang kung ano talaga ang mukha ngayon. Huwag mong dayain yung sarili mo. Kasi ni minsan, ayaw kong magiging plastic sa totoong nangyayari. Putang ina. Hawak nila lahat, sasabihin mo hindi tagilid. Skugino. Kayo, nasa inyo. Kung yung otak ninyo, masyadong sarado kayo sa nangyayari sa ating bayan, sa inyo yan. Sa inyo talaga yan.
Pero sa amin, ito yung realidad. Oo, aminado tayo tagilid. Pero hindi tayo susuko at lalaban tayo. Kaya nga minulat ko na agad kayo para makapagawa na agad kayo ng inyong mga paraan, tulong kung sakali tutulong ba talaga kayo sa mga kandidato ng mga Duterte. Siyempre, pag sasabihin mo, tagilid kami, gawa kami ng mga programa para mapalakas. Oo nga, kasi putang na lahat nila ng resources. Gawa tayo ng free t-shirt printing. Yung na sinabi ko nga sa inyo Noong 2016, tagilid din naman tayo Tagilid naman tayo noong 2016. Sasabihin na naman ninyo, hindi tagilid. Tagilid tayo. 2015, 2016. So ngayon, ito yung nagpalakas kay Tatay Digong noong 2015, 2016. Yung salitang underdog. O ayaw nyo na naman aminin na underdog tayo noong 2016, 2015, 2016. Nung pumasok si Mayor Duterte, Nung pumasok si Mayor Duterte, ay talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na underdog talaga si Tatay Digong. Diba? Underdog talaga si Tatay Digong. Dehado talaga. Kaya nga ang sabi nga ni Tatay Digong, wala akong makinarya. Wala akong pira. Wala akong pira pambili ng signage, mga streamer, mga damit, tarpaulin. Kayo na lang ho ang gagawa para sa akin. Kasi nga wala siyang makinarya. Wala siyang resources. Last minute lang siya Substitution lang siya sa pumanaw na Dinyo, Martin Dinyo. Talagang tagilid. Underdog. So may magic. Anong ginawa ng mga supporters si Tatay Digong? Diba? Anong ginawa? Kasi underdog tayo, tagilid tayo, lahat ng mga supporters ni Duterte, gumalaw lahat. Yan yung bunga at resulta ng pagiging tagilid, pagiging underdog ng isang Duterte. Yun. Tingnan mo Sa amin lang sa grupo namin. Ano ang ginawa namin? Tama yung sinabi mo, Fernando, tulong gumawa ng placards kahit sako lang. Ginawa namin yung tol. Yung sako sa pagbabago. Sino yung unang nagpauso nun? Basta Tan ang apelido, Tan. Tapos sumunod kami sa Maynila, sako sa pagbabago. Pre-t-shirt printing kami. I am Duterte Volunteer Group, kami yon. Buong Metro Manila, kasama South, kasama North, pre-t-shirt printing kami. Iyon yung bunga ng pagiging underdog. Lahat ng mga botante gumalaw. Tumarbaho. Kasi nga isip nila underdog, underdog tayo. Di ba? Magawa tayo, sarili, talungan natin mga ni Tatay Digong, mga kandidato. Gawa tayo ng ganito. Gawa tayo ng pre-t-shirt printing, gawa tayo ng tarpaulin, paprint tayo, sariling pira natin. Tawag doon ay volunteerism. Tama si MAF, bisdak hindi tayo tagilig kung patas ang laban. Pero hindi lalaban ng parehas ang mga yan. Kaya nga tagilid talaga tayo. Ganun talaga. Ito yung totoong nangyayari. Hawak kasi nila ang kaban ng bayan. Pera nyo, pera nating lahat, hawak nila. Makinarya, lampas-lampas hanggang impyerno. O, di ba? Sabi ni Fernando, paprint ng t-shirt, ambag-ambag. Yan! Yan yung bunga ng pagiging underdog.
At hindi yan mapipigilan. O, sabi ni My Life, ambagan tayo yan! Yan yung resulta ng salitang tagilid at underdog. Yan ang totoo. Sabi ni Timbong, sinabi mo kasi na tagilid tayo, nakadismaya. Totoo naman tagilid. Bakit ka nadismaya? Madismaya ka kung hindi totoo. Madismaya ka kung ako ay yung teorya ko kasinungalingan. Ito teorya ko, bahala ka maniwala sa akin o hindi kita pinipilit. Pero sabi ko nga, hindi ko dinadaya sarili ko. Dahil alam kong tagilid, gagawa ako at maghihikayat ako sa taong bayan na Duterte pa rin tayo. Yan yung motivation ko sa sarili ko. Kanya-kanya tayong motivation. Kayo, kung dadayain yung sarili niyo, sa inyo yun. Hindi ko kayo pipilitin. Hindi ko kayo pipilitin. Pero ako, ang motivation ko, tagilid ang Team Duterte, kaya tatrabaho ako, mangangampanya ako, at hindi ako magiging kampante. At ngayon pa lang, excited na ako malaman ang line-up ng Team Duterte ngayong Sabado. At ngayong September 20 pala, Friday yata, announcement eh. I think September 20, Friday announcement. Gagawa ako ng diskarte para makatulong sa grupo nating tagilid. Sabi ni Jake, kaya hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Totoo talaga yan. Kasi kung magkumpiyansa ka, wala yun. Talaga tayo. Sabi si Cecilia, paano mo masabi na ang Team Duterte Service Act, ayan na naman. Dalawa nga lang pumasok ngayon eh. Sa survey. Si Tatay Digong lang at si Kuya Bungo. Paano natin masabi yun sa survey na yan? Sabi ni, malawakang rally na ba ito? Putang na, kailangan kung malawakang rally talaga. Yan ang totoo. Lucila, September 21, nanawagan na si PRRD. Di yung September 20, yun yung mga kandidato. Sana, paglabas ng mga kandidato ni Tatay Digong, doon na tayo pupukus. Baka mamali ka, walang pupunta sa... Hindi. Yung September 21, yung September 21 yun na sinasabi, yun yung pinakalat na rally. Pero ako, hindi ko pa nga pinapakalat kasi ayaw ko mamali ako dyan. Yung September 21. Yung September 20, yun yung announcement ng PDP ng kanilang line-up, senatorial line-up. Yung September 21, yung sinabi ninyo, rally yan. Dito ba si Cap Ilazar? Ko September 20 kasi may announcement na si Tatay Digong para sa mga senatorial line-up. Yung rally ng Liwasan Bonifacio 21, check ko lang. Yung announcement. Teka lang. Mamamali ako eh. Yung announcement. Yun yung hintay natin. Yung announcement. At ipakalat agad. Kalang guys September 20 nga. Okay. September 20. Ang announcement. Ayaw ko na i-detalye yung mahirap na confidential. So September 20, meron ng announcement ng kandidato ng PDP. So yung September 21, wala pa akong na-receive na info niyan kung anong kaganapan. Ayaw ko pong manguna dyan, bahala na sila dyan, basta ako pag meron attend po ako. Sabi ni Sabi ni Teodoro, kabista kung mag-akla sa mga sundalo, mapalaya si Da Junior kasama ng peopleware pa. Di ba pwede? Tao po ang dyan, yung peopleware pa. Hindi sundalo yung uuna. Tao talaga yan. September 21 ang araw ng deklara. Sabi ni Emiko Roque, kahit ba kumpleto ang Duterte line-up natin,